Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Gwapong Tanga. Yasko! Pinapatawag ka ni Ma'am Luna sa office! Nabigla si Yasko nang sabihan siya ng katrabahong si Mang Norman. Nasa isipan niya kung ano ang naging atraso niya para ipatawag siya sa office. Hoy, grabe naman ang pagkaputla mo. Hindi lang naman ikaw ang pinapatawag eh. Dalawa tayo. Kinabahan ka naman kagad. Tatawa-tawa pang sabi ni Mang Norman sa kanya. Bakit kaya? Sa malamang, may ipapadeliver na naman sa atin. Ano pa nga ba? Napakamot na lang ng ulo si Yasko pagkatapos ay napangiti. Grabe naman po kasi yung pagtawag niyo sa akin eh. Akala ko may kung ano nang nangyari. Tara na nga po. Pagdating sa opisina, kumatok muna sila. Pagkatapos ay binuksan ang pinto saka sila pumasok. Nadatnan nila ang babaeng manager na nagche-check ng mga papel. Ma'am Luna, pinapatawag niyo raw po kami. Tanong ni Mang Norman. Oh, andyan na po pala kayo. Mang Norman, puntahan niyo nga po si Abigail kasi may i-deliver daw kayong TV ngayon. Ingatan niyo lang po yun ha, kasi alam niyo na, kapag nasira at ibinalik ng customer, kaltas yan sa sweldo ninyo. Saan pong lugar dadalhin? Tanong naman ni Yasko. Biglang napatingin ang manager kay Yasko nang marinig nito ang boses ng lalaki. Mang Norman, siya ang isasama niyo? Opo, ma'am. Hindi ba dati nung nag-deliver kayo, nagreklamo ang customer kasi nag-crack yung LCD ng TV? Siya rin ang pahinanti mo noon. Baka mamaya magka-problema ka na naman dyan ha. 2 linggo pa lang matapos niyang bayaran yung naunang TV. Napalunok na lang ng laway si Yasko dahil sa sinabi ng kanilang manager. Hindi niya magawang ipagtanggol ang sarili dahil talaga namang nabitiwan niya ang TV matapos dumula sa kanyang pagkakahawak. Nako, nagkataon lang po yun, ma'am. Pagtatanggol sa kanya ng matandang driver. O sige, ikaw ang bahala. Pero this time, kapag nagka-problema kayo, mas mabilis siguro kapag 2 na kayong kakaltasan ng sweldo. O sige na po, umalis na kayo para makabalik kayo ulit. Malapit lang naman yun sa kabilang bayan lang. Ay sige po, ma'am. Tutuloy na po kami para makabalik kami kaagad. Tinanguan na ng manager ang sinabi ni Mang Norman at sinenya siya na umalis na ang dalawa. Saan po pala kami kukuha ng allowance? Habol na tanong ni Mang Norman. Nag-isip muna ang babae bago kumuha ng pera sa kanyang wallet. Pagkatapos ay iniabot yon kay Mang Norman. Malapit lang po ang pupuntahan ninyo, kaya huwag kayong magtatagal ha. Ay opo, ma'am. Areglado po. Sige po, aalis na ho kami. Pagkalabas ng silid, agad kinausap ni Yasko ang matanda. Mang Norman, anong TV po ba yung i-deliver natin? Siyempre, Smart TV. Naku po, huwag na lang po kaya akong isama ninyo. Bakit po ba kapag ganyan ang deliveries ako ang isinasama ninyo? Kasi nga, mas palagay ako sa'yo kaysa sa iba. Saka tingnan mo, ang laking magbigay ni Ma'am Luna ng allowance kapag ikaw ang kasama ko. Malaki talaga ang tama sa'yo nun Iba talaga ang nagagawa ng kagwapuhan mo. Ang daming mga babae dito na kilig sa'yo. Yung galit ni Ma'am kanina, nako, kunwari lang yon. Tingnan mo, ang laki ng ibinigay. Ayaw ka kasi niyang magutom. Mang Norman naman, kaya pala lagi ako isinasama niyo para makakuha kayo ng pera doon. Baka mamaya isipin nyo na pinipirahan natin siya. Para namang ibinibenta niyo naman ako sa kanya Oh, ano naman ang problema kung magkatuluyan kayong dalawa? Binata ka, dalaga siya. Wala nang hahadlang sa pag-iibigan niyo. Mang Norman, ang kinakabahala ko baka masira ko uli yung TV. Hindi yan, maliit lang yon. Tara na, kunin na natin ang makalis na tayo. Tapos, bago tayo bumalik, gala muna tayo saglit. Naku po, talaga tong si Mang Norman Kakain lang naman tayo sa bulaluhan na bago kong nadiskubre. Di naman tayo magtatagal. Ano, ayaw mo ba? Iiling-iling na lang si Yasko sa plano na matanda. Huwag mong isipin ang trabaho. Di naman tayo yayaman dyan Sila lang ang yumayaman, kaya mag-enjoy lang tayo. Pagkatapos nilang kunin ng TV ay maingat nitong inilagay ni Yasko sa sasakyan.
Medyo kinakabahan siya dahil may pagkakataon na bigla na lang niyang nabibitiwan ang hawak niya. Nang maayos na niya ang pagkakalagay ng TV ay agad rin silang umalis. Isang oras lang ay naroon na sila sa barangay na pagdadalhan nila ng TV. Tinawagan na ni Liasco ang bumili ng TV para itanong kung saan ang eksaktong lugar ng bahay nito. Pagkatapos nilang mag-usap ay sinabi niya kay Mang Norman ang daan. Mang Norman, dyan daw po may likuan pagkalagpas ng gasolinahan. Kakanan daw po tayo tapos diretso lang. Sa pinakadulo raw po ang bahay nila. Nag-iisang bahay daw po yun sa dulo. Ganun ba? Madali lang naman pala matuntun eh. Oo nga po, makakabalik tayo kaagad. Di pa tayo nakakarating pagbalik na kagad ang nasa isip mo. Sabi ko sa'yo, relax ka lang. Habang pinapasok ng dalawa ang kalsada, napansin nila na lumiliit ang espasyo nito. Sa kalagitnaan ay isang sasakyan na lang ang kasya. Naku, ang hirap naman ng daan dito. Paano na lang kapag may kasalubong, aatras ang isa? Siguro, takaw-away dito. Saad ni Liasco. Depende yan kapag mainitin ang ulo ng driver. Malamang takaw-away nga. Hindi magbibigayan ng kabilang panig. Buti kasya ang L300 natin. O sige, tawagan mo nga ulit yung kliyente natin kung kasya pa itong sasakyan hanggang sa kanila. Baka kasi mas maliit ang kalsada doon. Saka baka walang mapagmaniobrahan. Sige po, Mang Norman, tatawagan ko po ulit. Muling tinawagan ni Liasco ang lalaking bumili ng kanilang TV. Pagkatapos ay binalingan niya uli ang matanda nang tapusin na niya ang tawag. Kasya naman daw po, Mang Norman. Tuloy lang daw po tayo. Okay, sabi niya di dumiretso tayo. Tinuntunan nila ang makitid na kalsada hanggang sa wala na silang makitang bahay. Bakanting lote na at puno ng damo ang kanilang binabagtas. Tama ba itong pinupuntahan natin? Tanong ni Liasco. Oo, masyado kang nerbyoso. Saad naman ng matanda. Nasa waste pa tayo. Wala po ba kayong nararamdaman, Mang Norman? O bakit? Ano naman? Naiihi ka ba? Hindi po. Para po kasing lumalambig na kinikilabutan ako eh. Nagtataasan ng balahibo ko sa katawan. Sinyalis siya na kulang ka pa sa kape. Hayaan mo, ililibre kita ng black coffee mamaya. Mang Norman talaga oh. Panay ang tingin ni Liasco sa kanilang dinaraanan. Naghahanap siya ng taong mapagtatanungan. Nakakita siya ng lalaki sa bandang unahan. Ayun, Mang Norman, may lalaki po doon oh. Hintuan po natin. Tanungin natin kung saan yung bahay ng bumili ng TV. Ha? Nasaan? Wala naman ako nakikita. Saad naman ng matanda habang hinahagilap ang itinuturo ni Liasco. Ayun po oh, sa tapat ng malaking puno. Habang papalapit sila sa malaking puno ng akasya, naglakad naman ang lalaki papunta sa likod ng puno. Ay, nagtago. Iihi siguro yun. Pero nang tumapat na sila sa puno, wala naman silang nakitang lalaki. Tiningnan pa ni Liasco ang likod ng puno pero walang tao roon. Oh, saan yun nagpunta? Bakit nawala? Wala naman talaga Kung ano-ano na nakikita mo, kulang ka na talaga sa kape. Hindi po, Mang Norman. Sigurado ko nakita ko siya. Napatingin pa si Liasco sa side mirror ng sasakyan para tingnan ang puno ng akasya. Nanlaki ang mata niya nang makitang muli ang lalaki na nakasandal sa puno. Mabilis niyang nilingon ng lalaki pero biglang nawala uli ito. Hindi, may mali na dito. Hindi na yata taong nakikita ko. Bulong niya. Ano? May sinasabi ka ba? Tanong ni Mang Norman nang marinig siyang bubulong-bulong. Wala ho. Diretso lang ho ka ako. Oh, ayun na yung bahay Itinuro ni Mang Norman ang nag-iisang bahay sa dulo ng kalsada. Mang Norman! Tawag niya sa matanda. Pagkahinto nito ng sasakyan sa tapat ng bahay. Oh, bakit na naman? Parang hindi po maganda yung nararamdaman ko dito eh. Nalalaki ang ulo ko saka nagtataasan yung balahibo ko. Ay nako, kulang ka talaga sa kape. Sige na, ihatid mo na ang TV para makalis na rin tayo kagad dito. Para mahaba-haba pa yung paggagala natin. Mang Norman,
Samahan niyo kaya ako. Alak ka! Ang liit lang ng TV na yan eh. Kayang-kaya mong buhatin yan. 32 inches lang yan eh. Sa dami ng napuntahan natin, ngayon lang ako kinilabutan ng ganito. Pagkabukas niya ng pinto ng sasakyan, nag-sign of the cross pa siya. Pagkatapos ay tinawagan niya uli ang lalaking bumili ng TV. Hello sir, nandito na po kami sa tapat ng bahay nyo. Ito po yung may kapis na bintana sa second floor. Ay yes sir, nandyan na pala kayo. Tuloy lang kayo. Bukas po ang pintuan yan. Diretso pasok lang po kayo. Nasa taas lang ako eh, pero bababa na rin ako. Naku sir, hintayin ko na lang po kayong lumabas. Hindi po sir, pasok na po kayo. Huwag kayong mag-alala, wala namang mawawala dyan eh. Inaantay ko lang talaga kayo. Umakyat lang ako saglit. Sige sir, hintayin ko na lang po kayo sa may pintuan. Pagkapatay ng tawag ay binuhat na ni Lyasko ang TV at naglakad na papalapit sa bahay. Napatingin siya sa itaas ng bahay habang naglalakad nang marinig niyang may nagbukas ng bintana. Nginitian niya ang babaeng sumilip doon, pero nagtataka siya dahil hindi man lang ito gumanti ng ngiti. Matalimang titig nito na tila gusto siyang itaboy. Umiwas na lang siya ng tingin at dumiretso na sa may pintuan. Kakatukin pa lang sana niya ang pinto nang bigla itong bumukas. Nanginig ang katawan niya nang marinig ang mabagal na langit-ngit ng pinto. Nang tuluyan na itong magbukas, sumilip muna siya sa loob ng bahay. Nagtataka siya dahil nagbukas ang pinto pero wala namang tao. Bigla siyang napaatras dahil sa kakaibang pakiramdam. Bumigat ang pakiramdam niya sa bahay. Lalong nagtayuan ang mga balahibo niya sa katawan dahil sa kakaibang lamig sa loob ng bahay. Panay ang hagod niya ng hangin dahil sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Nagsimula ng mga tug ang kanyang kamay. Dahil sa pag-aalala na baka mabitiwan niya ang TV, dali-dali siyang pumasok sa loob ng bahay para ilapag ito sa sofa. Pero pagkalapit niya ng sala, nakita niyang may lalaking nakaupo sa sofa. Nakasuot ito ng barong at seryosong nakatingin sa kanya. Excuse me po, pwede po bang ilagay ko muna sandali yung TV dito? Sabi niya sa lalaki. Tumayo naman ang lalaki at naglakad palayo. Lalong nanginig ang kamay niya nang makitang nakabukas ang barong sa likuran ng lalaki na parabang sinadya itong gupitin. Butas din ang ulo nito at walang laman. Lalong kinilabutan si Lyasko. Pero pilit niyang nilalabanan ng takot. Nakakainis. Bakit ngayon ko pa kayo nakikita oh? Bakit dito pa? Ayaw talaga akong tantanan ng mga multong to. Naghanap uli siya ng malalapagan ng TV. Naisip niyang ilagay na lang sa ibabaw ng mesa sa sala. Nag-aalangan pa siyang ilapag dahil may plorerang babasagin. Pero nagulat siya nang bigla na lang may maputlang kamay na humatak sa plorera. Inilagay ang plorera sa gilid ng mesa na parabang binibigyan talaga siya ng espasyo para ilapag ang TV. Nang tingnan niya ang kamay na nakahawak sa plorera, kamay ito ng babae dahil mahaba ang kuko at naka-cutics pa ng kulay pula. Pero kamay lang ito, walang katawan siyang nakita. Nanginginig niyang inilapag ang TV sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos ay namimilipit siya dahil nagpipigil ng ihi. Ilang ulit pa siyang nagbuga ng hangin para mapakalma ang sarili. Nang medyo ayos na ang pakiramdam niya, tinawag na niya ang may-ari ng bahay. Hello sir? Nandito na po ako sa loob ng bahay. Pasensya na po kasi naipasok ko na po yung TV kasi munti ko nang mabitiwan kanina eh. Takang-taka siya sa boses niya habang nagsasalita. Para siyang nasa loob ng kuweba. Naririnig niya pabalik ang kanyang boses. Pero mas kinalibutan siya nang sumagot sa kanya ang lalaki. Kakaiba ang boses nito. Mas lumaki at mas bumaba ang tono. Bumagal din ang pagsasalita. Lalabas na sana siya nang biglang magsara ang pinto. Doon pa lang niya nakita ang lalaking unano na siyang nagsara ng pinto. Ay, kanina ka ba dyan? Tanong niya. Malamang, ako nga nagbukas sa iyo eh. Ha? Hindi kita nakita kanina eh. Dahil ba maliit ako? Hindi naman sa ganun. Hindi lang kita napansin. Pasensya na nandyan ba si sir? Oo, nasa itaas. Di ba sumagot pa sa iyo?
Baka kumukuha lang ng pambayad sa deliver yon. Sige ho, hintayin ko na lang ho. Sige, ikukuha na lang kita ng maiinom. Sinilip pa ni Lyasko si Mang Norman sa bintana para tawagin ito at samahan siya, pero abala ito sa pagkain ng sitsirya at sumasayaw-sayaw pa na tila nakikinig ng tugtog dahil nakasuot ito ng headset. Napatingin siya sa may hagdanan nang makarinig ng kalabog sa itaas ng bahay. Ayos lang yun. Ganun talaga siya. Lampa yun eh. Laging nadadapa. Di ko rin naman masisisi kasi madulas ang saik sa itaas. Laging naka-floor wax. Napatingin siya sa bigla na lang nagsalita. Nasa tabi na niya ito. Isang unano na naman ang nakita niya. Sa ngayon ay isang babae na panay ang pakyut sa kanya. May dala itong baso na may tubig. Inilipag yun ng unano sa ibabaw ng mesa. Inom ka muna. Malamig ang tubig. Mapapawi ang uhaw mo, Pogi. Pagkasabi noon ay nagtatatakbo ang babaeng unano habang tumatawa na parang kinikilig. Naupo na lang si Lyasko sa sofa habang hinihintay ang may-ari ng bahay. Kahit uhaw siya ay hindi niya magawang inumin ng tubig. Titig na titig siya sa tubig. Nagtataka siya kung bakit parang sobrang linaw nito at kapag tinitingnan niya sa malapitan ay parang kumikinang pa. Maya-maya ay naramdaman niya na may presensya sa kanyang likuran. Bigla siyang napalingon. Nakita niya ang isang babae. Ito ang babaeng nakita niyang suminip sa bintana sa itaas ng bahay. Napatayo siya at bahagyang lumayo. Paano kayo nakababa? Hindi naman kayo dumaan sa hagdanan ha. Bigla na lang kayong nandyan sa likuran ko? Tanong niya. Paharap sa hagdanan kasi ang sofa na kinauupuan niya. Kaya makikita niya kung may dadaan doon, pero wala talaga siyang nakitang dumaan sa hagdan. Kaya nagtataka siya kung paanong nakarating sa likuran niya ang babae. Hindi siya sinagot ng babae, sa halip ay lumakad dito palayo. Nakumpirma na niyang isa itong white lady nang biglang tumago sa dingding. Ayoko na dito! Nanginginig ang tuhod niya pero pinipilit niyang lumapit sa pintuan para makalabas na ng bahay. Maya-maya ay nakarinig siya ng maliit na boses. Nagtatalo-talo ang mga ito. Nagagalit ang mga babae dahil tinatakot daw siya. Panay naman ang pagtatanggol ng mga lalaki dahil wala naman daw silang ginagawang masama. Gulong-gulo na si Lyasko dahil sa mga nararanasan niya. Gusto niyang silipin ang mga nag-uusap na maliliit na boses pero nauunahan siya ng takot. Binuksan na niya ang pinto para lumabas. Sakto namang tinawag na siya ng lalaki. Nabosesan niya na ito ang kausap niya sa cellphone. Hi sir, buti bumaba na po kayo. Sir, pasensya na po Natagalan ako Hinahanap ko pa kasi yung wallet ko. Buti, pumasok na kayo dito sa loob. Oo, palabas na nga ho sana ako Nako, pasensya na po kung natagalan O sige, i-testing na natin tong TV. Galing yan sa biyahe I-check na lang natin baka may damage. Oo, sige po. Sinimulan na niyang buksan ng TV. Habang ginagawa ang trabaho, kinakausap niya ang lalaki tungkol sa bahay nito. Sir, matagal na ho ba kayong nakatira dito sa bahay? Hindi naman po. Kabibili ko lang nito. Mga 1 week pa lang ako dito. Pang susurprise ko sa fiancé ko. Galing akong abroad at hindi niya alam na nakauwi na ako. Kaya eto, noonti-unti ko lang lalagyan ng gamit ang bahay para kapag dinala ko siya dito, kompleto ng laman ng bahay. Tsak matutuwa siya kasi may bahay na kami. Malapit na ho kasi kaming ikasal Ganun ho ba? Naku sir, congrats po Salamat po. Pero kung wala po kayong kasama dito, siguro kaibigan niyo po yung mga unano kanina. Sir, wala akong kasamang unano dito. Ako lang mag-isa Promise. Siguro sir, dapat ipabless niyo po muna itong bahay kung wala ho kayong kasama. Tapos na po. Napabless ko na po ito bago ko patirhan. Biglang napaisip si Lyasko sa sinabi ng lalaki. Yung mga gamit niyo po na binibili sir, brand new ho po ba lahat o second hand? Sa totoo lang, yung iba dyan binili ko lang sa mga nag-uukay-ukay at garage sale. Yung iba, bigay ng mga kaibigan ko. Naku sir, ipabless niyo po yung mga gamit niyo.
Dahil hindi lang po dapat bahay yung pinabibless, pati po mga gamit. Hindi po niyo alam kung saan galing mga yan at ano ang history. Kaya mas mainam pong nag-iingat kayo. Sa bagay, may point po kayo. Hayaan nyo, ipapabless ko ulit to bago namin to tirhan. Muling kinilabutan si Lyasko habang nag-uusap silang dalawa. Pakiramdam niya ay maraming matang nakatingin sa kanya. Napalingon siya sa paligid. Nakita niya ang lalaking multo at ang white lady na nakaupo sa sofa. Masama ang tingin ng mga ito sa kanya. Paglingon naman niya sa kusina, naroon ang dalawang duwende. Ramdam niya ang galit ng mga ito. May ilan pang enerhiya siyang nararamdaman at mga galit sila sa kanya. Minadali na niya ang paggawa ng TV dahil gusto na niyang umalis. Ngunit lalong bumigat ang pakiramdam niya dahil sa galit ng mga nilalang na yon. Nagulat na lang siya nang biglang nagluko ang TV. Nawala ang signal nito at lumakas ang tunog para bang sasabog. Maya-maya ay bigla na lang itong umusok. Nako, sira po yata yung dinalan yung TV. Paano po yan? Binayaran ko na yan sa store nyo. Patay, lagot na naman ako nito. Nasira ko na naman yung TV. Di bali sir, papalitan na lang ho namin yung TV nyo. Ganun po talaga dapat. Tatawag na lang ako sa opisina nyo mamaya. Sige po sir, pasensya na po kayo talaga ha. Sige ho, aalis na po ako. Dali-dali nang lumabas ng bahay si Lyasko dala ang TV. Halos madapa-dapa siya habang tumatakbo palapit sa sasakyan dahil nararamdaman niyang may sumusunod sa kanya. Naku, ikaw kasi Lyasko, lahat na lang pinakikilaman mo eh. Ginalit mo pa yung mga multo dun. Sira na naman ang TV. Wala na namang matitira sa sahod ko nito. Mangiyak-ngiyak niyang sabi. Oh, ano nangyari dyan? Tanong sa kanya ni Mang Norman nang makita siyang bit-bit ang TV. Nasira ho Mang Norman eh. Paktay na naman tayo dyan. Pag binamalas-malas ka naman talaga oh. Paano bang nasira? Nagalit po kasi yung mga multo dun sa bahay eh. Pwede ba, Lyasko? Hindi naman totoo yung multo na yan eh. Binibintang mo pa sa kanila. Pumalpak ka na naman ba sa pagsasaksak ng TV dyan? Baka mamaya mali-mali naman yung sinaksak mo sa kuryente. Ay nako, madadamay tuloy ako sa kapalpakan mo. Pasensya na po Mang Norman ha. Habang nasa biyahe ay nagngingit-ngit pa rin si Mang Norman dahil sa kapalpakan ni Lyasko. Panay ang sermon nito habang nagmamaneho. Hindi na lang kumibo si Lyasko dahil hindi naman niya masisisi ang matanda na sisihin siya. Maya-maya pa ay napansin ni Lyasko na tumahimik na sa kasisermon ng matanda. Pero biglang nag-iba ang kilos nito. Panay ang lipat niya ng tingin sa kalsada at sa rearview mirror. Nang hindi na makatiis ang matanda, nagtanong na ito sa kanya. Lyasko, sino bang sinama mo? Bakit nagsakay ka pa ng ibang tao? Tagasan ba yung mga yan? Po? Nagtataka naman si Lyasko sa tanong ng matanda dahil wala naman siyang ibang pinasakay. Ilang ulit pang tumingin si Mang Norman sa rearview mirror pagkatapos ay umiling ito. Oh, tingnan mo yung nasa likuran ng sasakyan natin, oh. Sino ba yung mga yan? Nangangatog na si Lyasko. Alam na niya ang tinutukoy ni Mang Norman kaya ayaw na niyang lingunin ang sinasabi nito. Hanap na lang tayo ng pwedeng pagpapagpagan natin. Ano bang sinasabi mong bata ka? Mang Norman, hindi po yan mga tao. Mga multo po yan. Biglang natapakan ng matanda ang preno dahilan para bigla siyang mapasubsob. Pagkatapos ay tiningnan ng matanda ang mga nakasakay sa likuran ng kanilang sasakyan. Oh, saan na nagpunta yung mga yon? Bakit nawala? Sabi ko nga ho sa inyo eh, sumama sila sa atin. Sabi ni Lyasko na takot na takot. Diyos por santo, siguro naman umalis na sila. Muling pinagpatuloy ni Mang Norman ang pagmamaneho. Aligagana ang matanda. Hindi niya alam kung saan dadalhin ang sasakyan. Nang tumingin uli siya sa salamin, nakita na naman niya ang mga multo. Nako, nandiyan pa rin sila. Saan ba natin sila ihahatid? Saan ba sila pupunta? Kausapin mo kaya? Ikaw ang nagsama sa kanila eh. Ayoko po Mang Norman. Kapag hindi mo yung ginawa, hindi na nila tayo iiwan. Galit na sabi ng matanda. Napilitan na si Lyasko na lingunin ang mga multo. Ang ilan sa mga ito ay yung nakatira sa bahay na pinanggalingan nila.
Sumama sa kanila ang mga ito. Ang iba naman ay hindi niya alam kung saan galing pero mga babae ang karamihan sa mga multong sumakay sa kanilang sasakyan. Naninikip ang dibdib ni Ilyasco nang makita ang mga multo. Ang dami nila. Paano sila nakapasok sa loob? Abay malay ko. Nanginginig na rin ang kamay ni Mang Norman habang pinipihit ang manibela. Saan ba magpapatid ng mga yan? Baka naman kasi sumama sa iyo dahil nahuhumaling sa iyo mga multo na yan. Hindi naman ho siguro. Mukha naman pong hindi sila nananakit, hindi ba? Sabi pa ni Ilyasco. Eh di, uwi mo na lang yan sa inyo. Habang nagmamaneho ay nakakita ng sementeryo si Mang Norman. Inihinto niya sa gilid ng kalsada ang sasakyan. O ayan, sabi mo bumaba na sila dito. Po? Bakit naman po ako ang kakausap sa kanila? Kayo na lang po, total, nakikita nyo naman sila. Saka, bakit dito sa sementeryo? Eh kasi nga patay na sila, hindi ba? Malay mo, gusto nilang makita yung puntod nila. Kahit natatakot ay nilingon niya ang mga sakay nilang multo at lakas loob na kinausap ang mga ito. Dito nyo po ba gustong bumaba? Sabay-sabay na nagsisigaw ang mga multo. Lalo silang nagalit. Napatakip ng tenga ang dalawa dahil sa tinis ng sigaw ng mga ito. Sige, sabi ko nga hindi dito. Sa iba na lang. Muling pinaandar ni Mang Norman ang sasakyan. Napapalingon naman si Ilyasco sa likuran ng sasakyan. Nakita niyang nag-iba na ng itsura ang mga multo. Ipinakita na ng mga ito kung ano ang itsura nila nung sila ay namatay. Mayroong duguan, mayroong basagang ulo, may bali-bali ang buto, at may sugatan. Muling inihinto ni Mang Norman ang sasakyan sa isang simbahan. Mabuti pa, dito na lang tayo magpagpag. Wala na akong ibang maisip na pwedeng pagdalan sa kanila eh. Sumang-ayon na rin si Ilyasco dahil ito na rin ang lugar na tingin niya ay ligtas sila. Pumasok sila sa loob ng simbahan. Natuwa sila dahil sumunod sa kanila ang mga multo. May ilang mga taong tahimik na nakaupo. Naupo sila sa bandang gitna ng simbahan. Sinadya nila na humalo sa karamihan ng mga tao upang malito ang mga kasama nilang multo para hindi mapansin ang kanilang pag-alis. Halos magsiksikan silang dalawa kahit sila lang ang nakaupo sa mahabang upuan. Bakit ba ang lamig dito? Bulong ni Mang Norman kay Ilyasco. Siguro po dahil may mga kasama tayong multo. Hindi, kakaiba talaga ang lamig. Nakakakilabot. Tingnan mo, nagtatayuan ng mga balahibo ko. Sabi pa ng matanda. Kung nga rin nangangapal din yung bato ko. Pumikit sila at nanalangin saglit. Habang nagdarasal, lalong naramdaman ni Ilyasco ang mabigat na enerhiya sa buong lugar. Punong-puno ng pigati at kalungkutan. Kagad siyang dumilat at inaya na ang matanda na umalis. Nang tingnan ni Ilyasco ang mga tao sa loob ng simbahan, naramdaman niyang may kakaiba sa mga ito. Pinagmasdan niyang mabuti ang mga ito habang nagdarasal. Hindi luha ang umaago sa mga mata nila kundi dugo. Maya-maya ay naririnig na niya ang mga panaghoy ng mga multo. Umalis na po tayo dito, Mang Norman. Mabilis siyang tumayo at lumabas ng simbahan. Pagkalabas niya ay nakita niyang nasa may sasakyan na si Mang Norman. Oh, ano pong ginagawa niyo dyan? Anong ginagawa? Tatanga-tanga ka talaga oh. Hindi naman ako pumasok sa loob eh. Po? Sabay po tayong pumasok at umupo pa nga tayo na magkatabi. Sira, nang makita kitang naglalakad tapos kasunod mo yung mga multo, hindi na ako sumama sa'yo. Nakakakilabot kaya. Para kayong nagpuprosesyon papasok sa loob ng simbahan. Saka, nangangatog talaga tuhod ko. Hindi na ako makakapasok sa loob, parang may kakaiba dun eh. Opo, may kakaiba talaga. Lahat po nang nandun, mga patay na. Anak ng tinapay, umalis na nga tayo rito. Dali-dali silang sumakay ng sasakyan. Mabilis na pinaandar ni Mang Norman ang sasakyan. Oh, daan-daan lang po, Mang Norman. Baka mamaya tayo naman ang mamatay niyan. Sa susunod, hindi na kita isasama. Madidisgrasya talaga ako sa iyo. Pagkarating nila sa opisina, matinding sermon ang kanilang natanggap mula sa kanilang manager. Hindi na lang sila kumibo at tinanggap ang parusa nito na suspension.
Kahit halos lumulubog na sila sa upuan dahil sa galit ng kanilang manager, nakahinga naman sila ng maluwag dahil hindi na sila ang pinagdala ng kapalit na TV sa lugar na yon. O paano? Magbakasyon muna tayong dalawa. Magpalamig tayo. Teka nga. Wala ka bang balak na ipasaray ang third eye mo? Tanong ni Mang Norman kay Liasco pagkalabas nila sa opisina. Ay nako, Mang Norman. Ilang beses ko na nga ho itong ipinasara. Kaso, laging bumubukas eh. Sa tuwing bumubukas pa, lalo lang lumalala ang nakikita kong multo. Dati nga, bulto lang yung nakikita ko. Tapos, nung una kong ipinasara, nung bumukas eh, naging kumpleto na yung itsura ng multo. Nung inulit ko uli na ipasara, mas malala na yung nakikita ko. May mga duguan na. Tapos, napansin ko, nagpapapansin na sila sa akin. Tapos ngayon, ayan, sumusunod na sila. Abay, dapat pala maghiwalay na talaga tayo. Mukhang nadadamay ako sa iyo eh. Kape lang siguro ang kailangan ko para magkatapang ako at itaboy ang mga multo na yan. Palabas na sila ng tindahan ng TV nang may makita silang tumitingin ng mga nakadisplay. Napahinto si Mang Norman at muling nagtanong kay Liasco. O di ba, nagkataon lang na nakita ko mga multo kanina? Siguro po. Paano ko ba malalaman na multo yung nakikita ko? Kapag po, ayan, kagaya nun, tingnan nyo, nilampasan lang sila. Itinuro pa ni Liasco ang multo ng daanan lang ito ng katrabaho nila na parang hangin. Ibig sabihin, hindi tao yung tumitingin ng TV? Multo yon? Nauutal na tanong ni Mang Norman. Opo. Ay, walang hiya. Kung kailan ako tumanda sa kapa ako nagkaganito, kasalanan mo to eh. Kaya pala sabi nila, huwag kang babarkada sa mga abnormal ang mata kasi magiging kagaya ka rin nila. Magkalimutan na nga muna tayo, Liasco. Sige na, uuwi na ako. Sige po, ingat po kayo, Mang Norman. Habol ni Liasco sa matanda nang makita nitong sumunod sa kanya ang multo. Ay nako, saan kaya ako makakahanap ng trabaho na hindi ako makakakita ng multo? Sumakay na sa jeep si Liasco para umuwi sa kanila. Dahil 30 minuto pa ang biyahe, naidlip muna siya. Hindi na niya namalaya na napahimbing siya. Nagising na lang siya dahil may kumalabit sa kanya. Dali-dali siyang napatingin sa labas ng bintana ng jeep para tingnan kung nasa ang lugar na siya. Kaagad siyang nagpara nang makitang lugar na nila yon. Nagpasalamat pa siya sa gumising sa kanya bago siya bumaba ng jeep. Pero paalis na ang jeep nang muli niya itong nilingon dahil iba ang pakiramdam niya sa taong nanggising sa kanya. Malapad ang ngiti ng babae nang tingnan niya. Kumaway pa ito sa kanya. Doon niya nalaman na hindi nabuhay ang babae dahil wala na itong kamay. Hanggang palapulsuhan lang ang kamay nito. May mabait din naman palang multo eh. Nakangiti niyang sabi. Unti-unti nang nasasanay si Liasco sa kanyang kakayahan, pero si Mang Norman naman ang nangungulit sa kanya dahil unti-unting lumalakas ang third eye nito. Tinatawanan na lang niya ang matanda kapag tinatawagan siya nito at nagkukwento. Walang yakang bata ka! Isarado mo ang third eye ko na ito! Angal sa kanya na matanda sa kabilang linya. Mang Norman, kapag ginawa niyo po yan, sige kayo. Mas lalala ang makikita nyo kapag nagbukas yan ulit. Gusto nyo bang makakita ng pugot na ulo? Ayoko nga nito eh. Kanina nakakita na naman ako ng puting bulto ng tao sa may CR. Hindi na tuloy ako makaihi ng maayos. Magkaka-UTI ako nito eh. Huwag nyo nalang humpansinin. Mawawala rin naman sila. Habang kinakausap niya ang matanda, ay bigla na lang itong nawala sa kabilang linya. Ayun, si Mang Norman ang nawala. Ang sabi ko, multo yung mawawala eh. Tapos, siya yung nawala. Natatawa niyang sabi. Dahil sa mga nagiging karanasan ni Mang Norman, lalong naging matibay ang pagkakaibigan nilang dalawa. Hindi na gaanong natatakot si Liasco dahil may nasasabihan na siya. Samantalang nagiging matapang na rin naman si Mang Norman paunti-unti. Mang Norman, may customer na pumapasok oh. Kaya lang, mukhang may problema sa sarili. Bakit? Anong problema? May umaagos na dugo sa mukha niya. Ay nako, sira ulo ka talagang bata ka.
Alam mo, mag-asawa ka na lang kaya para may iba kang nakakausap. Gusto ko nang tumino eh. Ang hirap maging driver kapag may pasahero kang multo. Ano naman yung connect nun sa pag-aasawa ko? Para hindi ka nasundan ng mga babaeng multo, no? Di mo ba napapansin? Karamihan sa multong sumusunod sa'yo babae. Kaya kung mag-aasawa ka, sa palagay ko magsisitigil na yung mga yan para hindi na rin ako nadadamay sa'yo. Oo nga no. Turuan nyo na lang kaya ako manligaw. Engot ka talaga. Doon ka na nga lang sa mga multo. O kaya, ligawan mo na lang yung manager natin. Dalawa lang yung pagpipilian mo. Binatukan pa siya ng matanda bago siya iwanan ito. Sumimangot na lang si Lyasko at bumalik sa trabaho. Habang nakatingin siya sa pintuan ng kanilang tindahan ay napansin niyang mas marami na talaga ang mga multo na pumapasok kaysa sa mga buhay na customer. Ay, kung bumibili lang ng TV ang mga multo na yan, matutuwa pa ako. Kaso, tuwing nilalapitan nila yung TV, nasisira eh. Sa araw-araw niyang trabaho, pantanggal ng inip niya ang bilangin kung ilang multo ang papasok sa tindahan sa buong araw. Wakas!